panatilihan at sampalatayanan. Ituloy lang po natin sa verse 3. I pass on to you right from the first what had been told to me, that Christ died for our sin just as the scripture said he would, and that he was buried, and that 3 days afterward he rose from the grave just as the prophet foretold. Yun po pala ang sasampalatayanan natin. Yung pahayag na yun ng Apostol Pablo. Nasampalatayanan natin ang Panginoong Hesukristo namatay dahil sa ating kasalanan at after 3 days siya ay nabuhay na muli. Kaya yung pong importante or importance of baptism, kaya po nilulubog yung para malakip tayo kay Kristo. Kung paanong namatay si Kristo dahil sa ating mga kasalanan, gayon din tayo lalakip. Pag tayo nilubog po doon sa tubig, nangangahulugan na tayo'y namatay din. Kung paanong namatay si Kristo, ganun din tayo namatay sa ating mga kasalanan. Pag inaon tayo, tayo'y malinis na. Tayo'y panibagong nilalang na. Muli tayong nabuhay. Iyan po yung tinatawag na born again. Ayan. Ang born again po hindi reliyon. Iyan po yun. Pag ahon natin sa tubig, isa na po tayong bagong nilalang. Tayo'y isinilang na muli bilang espiritual. Yan. Ganito po yon. Kung tayo po, pagpasok natin dito sa sanlibutan, may proseso rin po. Ano po yung proseso? Tayo po'y ipinaglilihi ng ating ina at dinadala tayo sa loob ng 9 na buwan sa kanyang sinapupunan. Bago pa lang po tayo iniluluwal dito sa mundong ibabaw. Ganon din po yung pagpasok natin para tayo'y maligtas. Pagpasok natin sa kaharian ng langit. Kapag tayo po dumaan sa ganitong proseso, ano po yung proseso? Number 1, tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo, magsisi ka sa kasalanan. At magpabautismo ka. Yun po yung pag nagawa mo yun, you are entitled to enter the kingdom of God. Ganito po sinasabi sa John chapter 3. Chapter 3 verse 3. May nagtanong po, sabi rito. Ang nagtanong po si Nicodemus sa Panginoong Hesukristo. Sabi rito, sumagot ngayon ang Panginoong Hesukristo. Ang sabi rito, with all the earnestness I tell you this, unless you are born again, you can never get into the kingdom of God. Maliban daw na ikaw ang may maborn again. Paano yun? Yun na nga po yung paglulubog. Hindi po yan wiwisikan. Pag wisik lang, hindi po ikaw naging kabahagi doon sa pagkamatay ni Kristo. Yan. Kasi po, paano kang maisasalarawan na ikaw ay namatay? Kasi yung pong paglubog sa tubig, yung po yung paglilibing. Yan, doon ka nalakip kay Kristo, inilibing ka. Ngayon, ituloy po natin itong pagbabasa dito. Exclaim Nicodemus, what do you mean? How can an old man go back into his mother's womb and be born again? Jesus replied, what I am telling you earnestly is this, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Yung pala yun, Spirit at water pala. Kailangan pala isilang tayo doon. Pag nagawa na po natin yun, yung tungkol sa bautismo yan, pananatilihan po natin at patuloy natin palalaguin sa araw-araw, tayo po'y kabahagi doon sa mga banal ng Diyos, sa mga taong iniligtas ng Panginoong Hesukristo, sapagkat tayo po'y malinis. Dito pa lang sa lupa, marami pong banal dito, mga pinaging banal. Yan. Binigyan po tayong karapatan ng Diyos na maging anak niya. Paano? Sa pamamagitan ng bautismo. Kaya nga po,
doon sa pangako niya, yung langit, napakaganda po nung langit na pangako. Ito karugtong pa rin po ito doon sa unang video natin na dapat doon ito, pero ngayon ko po idudugtong dito. Tignan nyo po yung bagong langit na papasukin natin na after na tayo maligtas. Ayan. Ang sabi rito, nakita ni Juan, when I saw earth, sabi rito, then I saw new earth with no ocean and new sky, for the present sky had disappeared. And I, John, saw the holy city, the new Jerusalem coming down from God out of heaven. Nakita na ni Juan na bumaba yung bagong Jerusalem mula sa langit. Ngayon, ituloy lang po natin ang pagbasa. Sabi rito, I heard the loud shout from the throne, saying, Look, the home of God is now among men, and He will live with them, and they will be His people. Yes, God Himself will be among them. He will wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, nor sorrow, nor crying, nor pain. All of that has gone forever. Ito na po yung pangako ng Diyos na tatanggapin ng mga taong nagtiis. Ngayon, anong klase po ang langit na ito? Ang sabi rito sa chapter 21 verse 18 hanggang 20, sabi dito, the city itself was pure transparent gold like glass. The wall was made of jasper and was built on 12 layers of foundation stone inlaid with gem. Mga mamahaling bato. Ayan. Tapos sabi rito, then, the 12 gate made of pearl, its gate from a single pearl, and the main street was pure transparent gold. Yung pong lansangan ng bagong langit gold. Imagine nyo po ito. Ngayon, sino naman po yung mga hindi, mayroon dito sabi, mayroon ditong mga hindi nakapasok. Ayan, mayroon pinangalanan kung sino po yung mga hindi nakapasok. Sabi rito sa chapter 21 verse 6. Ang sabi rito, basahin ko po dito sa Tagalog, chapter 21 verse 6. 7, sabi rito. And ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya, at siya'y magiging anak ko. Ngunit sa mga duwag, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga pakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga magsasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat na mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang apoy. Pati po pala yung sinungaling. Maliit lang na kasalanan po yun. Pag sinungaling ka pala, hindi ka makapasok sa kaharian ng langit. Kasama ka doon sa hatulan. Yan, nagbigay na po rito ng clue kung sino po yung mga may iwan, kung sino po yung mga hahatulan. Yun po ang clue binigay ng Panginoon. Yung mga taong yan ang may iwan at yan ang hahatulan. Ngayon, paano po natin malalaman na tayo ngay ligtas na? Ayan ang pinakamaganda. Ngayon, dito po sa Galacia, may sinasabi rito. Kapag ang tao po ligtas na, ang nagmamaneho po sa tao ay Espiritu Santo na po. Ayan, sa Galacia chapter 5 verse 22. Ito po ang sinasabi rito ng Panginoon. But when the Holy Spirit control our lives, He will produce this kind of fruit in us. Love, joy, peace po yung kapayapaan.
patient, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. And here there is no conflict with Jewish law, sabi rito. Kapag po pala nagmamaneho sa atin ang Espiritu Santo na, ito ang palatandaan. Magiging mapagpakumbaba ka na, mapagmahal ka na sa kapwa. Doon mo na pala malalaman na ang nagmamaneho sa iyo ay ang Espiritu Santo na. Doon mo makikita na ikaw ligtas na. Ngayon, paano mo naman nalalaman na hindi ka paligtas? Dito rin po, itataas lang natin ang basa. Galatia chapter 5 verse 19, sabi po rito, but when you follow your own wrong inclination, your lives will produce this evil result. Impure thought. Yan. Eagerness for lustful pleasure. Yan, parati tayo nananabik doon sa mga pagnanasa. Yan. Idolatry. Spiritism that encouraging the activity of demon. Yan po yung mga nangkukulam. Yan, isang halimbawa. Hatred. Alam naman po natin yan. Fighting, jealousy, anger, constant effort to get the best for yourself. Ano po ito? Ito po yung mga makasarili na nagtatrabaho siya para sa kanyang sarili. Wala siyang ibang inisip kung hindi yung sarili. Nasisiyahan siya sa kanyang ginagawa para sa kanyang sarili. Iyan po yun. Constant effort to get the best for themselves. Iyan po yun. Ano pa? Envy, murder, drunkenness. Iyan po yung mga lasinggo, hindi rin pala makapasok sa langit. Drunkenness, wild party, and all that sort of things, let me tell you again, as I have before, that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. Hindi pala ito magmamana ng kaharian ng langit. Ito pala, dito mo makikita na ang nagmamaneho sa iyo ay ay diablo pa rin. Ang espiritong nananahan sa iyo ay espiritu ng demonyo. Ngayon, kung ang espiritu ng Diyos ang nagmamaneho sa iyo, sa katawan mo, ito namang goodness naman ang makikita mo. Kaya makikita mo. Alam mo kung ano yung ginawa mo. Pag nakagawa ka ng sinasabi rito, kung nakagawa ka mabuti, nagmamaneho sa iyo ang Espiritu Santo. Ito po ang criteria. Ayan, ipinaliliw. Napakaganda po ng Bible kasi ibinibigay na, pinapaliwanag na po kung ano ang dapat na gawin ng tao. Ito nga po yung sinasabi ko doon sa unang video na manual. Kapag sinundan po natin ang manual na ibinigay ng Diyos, sureball, sigurado tayo na sa langit ang punta natin. Hanggang dito na lang po ang ating video. Sa susunod po uli.